lahat ng mga politiko, kahit na sinong politiko pa, basta ikaw ay kawatan, hinahamon ko kayong lahat. Sabay-sabay tayong pumunta ng Lunita, diyan tayo magpapatayan. Magandang umaga, mga bata! Sabay-sabay nating banggitin ang Babibi Bubu. Isa pa mga bata. Babibi Bubu. Ayan po ang ating word for the day. Ayan. At pwede na po kayong magtanong. Ayan. Madam Undersecretary, nasaan na po ba talaga si First Lady? Nandito sa Pilipinas. Ganun. Okay. Anyway, ulitin na lang natin yung words for the day. Babibi Bubu. Ayan pata. Muli po, ipinapaabot ko po ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at hindi po kayo tabla ng anumang sakit, hindi po kayo tabla ng anumang problema, bagkus yung sakit na dapat tatalab sa inyo, doon na lang mapunta. Doon na lang kumapit sa mga politikong mga kawatan. Ayan. So, siguro naman po ay napanood po ninyo yung hearing ng ni Amy Marcos na wala pong dumalo. Ano po? At, well, talagang tinutukan ko po talaga maigi ay kasi hinahanapan ko po talaga siya ng butas kung ano ba talaga, kung yan ay tipong tawag dito, tipong grandstanding lang. Pero sa akin po na mga palagay ay mukhang inilaglag na talaga niya itong kanyang kapatid. At mayroon pa po tayong balita na mukhang talagang all the way na po ni Manang Amy yung pagbubulgar niya dito sa kanyang kapatid. Kung ano man po yung kanyang ibubulgar, wala pa po, hindi pa po natin malaman. So, antayin po natin. Pero, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang pong magbabala sa inyong lahat na talagang iwasan po ninyo yung makapanood ng, kagaya po ng vlogger nagsabing dumating na raw po sa Terminal 3 si President Duterte. Hindi po totoo at wala pong katotohanan. Pero, malaki po ang pag-asa natin. Baka hindi na po dumating yung September 23 na yun na hearing, ay talagang tuluyan na po makakauwi dito ang ating President Duterte. Ngayon, kung ito na naman, sasabihin nyo na naman na puro ganyan na lang yung sinasabi natin dito na makakauwi, hindi naman nakakauwi. Ayon po ay may mga kwan po kasi yun. Tawag dito, kumbaga may mga changes po kasi bawat araw po ay may mga pagbabago or changes, ika nga. Pero sige, wag na ako ang mag-discuss ito at ito na lang po ang inyong panoorin dahil talagang mukhang malaki ang pag-asa natin na makakauwi si President Duterte ng mas maaga doon sa itinakdang September 23. Ika nga. So, ito na lang po muna. Ayan. Saan ba? Ayan Pakinggan po ninyo.
Naniniwala po yung lead counsel niya, ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, na meron pong matibay na argumento para ibasura ito pong kaso na kinakaharap sa ICC ng ating dating Pangulo bago pa man magsimula yung trial. At bago pa man magsimula yung confirmation of charges hearing, ika niya, no? Ayon po ito kay Nicholas Kaufman, lead counsel po niya. Umaasa siyang maipapatigil niya ang kaso bago pa man kumpirmahin ng ICC mareklamo laban kay Duterte. So, prior to the confirmation of charges hearing na scheduled po sa September 23, ilalaban umano niya ang argumento na walang jurisdiksyon ang ICC sa naturang kaso. Kung iyong maalala doon sa ating discussions, Pat P, ito yung nilalaman ng dalawang dissenting opinion. Remember? Nung tayo sa pre-trial chamber, hindi tayo ng appeal. Sa appeals chamber, no? Nanalo yung tatlong judges na sinasabi na, na may jurisdiction. Meron dalawang dissenting opinion. Yun daw ang gagamitin nga ng defense. Na wala ng jurisdiction ang ICC, no? So, ayon po kay Kaufman, naging epektibo niya ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC bago otorisahan yung pagsasagawa ng investigasyon. So, nasa dates, no? Effective na yung withdrawal natin bago sila nag-file ng application, bago authorized yung pagsasagawa ng investigasyon. Sakali niya makumbinsi niya hukom sa pre-trial na wala nga jurisdiksyon ng korte sa kaso, wala na rin mangyayaring confirmation of charges hearing. Hindi naaabot sa September 23. Hindi naaabot dun sa September 23 na confirmation of charges hearing. Diyan po ilalatag ng prosecutor at defense yung kanilang mga ebidensya. So sa kabila po ng pagkalas sa Rome Statute ng Pilipinas noon pong 2019, no? Naninindigan po ang ICC. May jurisdiction pa rin ito dahil nangyari umano yung mga alleged crimes against humanity nung panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At yung petsa niyan, DDS pa, Davao Death Squad. November 1, 2011, nung panahon po na siya ay mayor ng Davao, hanggang March 16, 2019, which was the date na effective yung withdrawal natin from the Rome Statute. Naharap si Duterte sa reklamong murder as a crime against humanity dahil sa mga EJK, extrajudicial killings, kaugnay ng kanyang war on drugs. Tinuturing din ni Kaufman bilang critical na issue para sa depensa ang pagkakaaresto kay Duterte noong March 11 at yung mabilisang pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague. Para kay Kaufman, kidnapping o extrajudicial rendition po ang nangyari. Hindi niya naobserba ang tinatawag na due process. Dilabag daw nito ang batas ng Pilipinas. Dapat anyang iniharap si Duterte sa korte rito muna bago siya sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Nangangamba lang si Kaufman na maaaring mag-alangan ang ICC na bitawan ang isang ganito ka-high profile na kaso. Ayon kay Kaufman, halos araw-araw niyang binibisita si Duterte sa ICC Detention Center at nakakaagapay naman daw anya si Duterte sa realidad ng buhay sa loob ng pilitan. Ayan. So, yan po ang ating panghawakan. Yung po sinasabi ko na yung nagsasabi dyan, nagbabalita na nandito na raw po, nakabalik na si President Duterte, ay hindi po totoo. So, yan po ang pwede natin panghawakan ngayon, itong mga balita ng NET 25. Ayan. At mabalik na po tayo dito sa usaping hearing dyan sa Senado na kung saan po ay talagang halata na po. Natakitang-kita na po natin na talagang laglagan na. Nilaglag na ni Amy Marcos ng tuluyan yung kanyang kapatid. Pero mayroon pa rin pong masasabi natin tuluyan dahil doon sa sinasabi niyang isisiwalat niya tungkol sa kanyang kapatid. So kung ano man po yun ay, sabi ko nga po kanina, ay hindi natin alam. At doon po sa initial hearing naman ay nakita natin yung pagmamadali ng administrasyong bangag. At ito palang mismong gobyerno natin ang talagang nakipag-ugnayan sa ICC para
mailipad agad si President Duterte. Yan po ay lumabas na po dyan sa hearing, bagamat hindi po umattend yung mga engkanto na mga diablo na nandyan sa administration, na palabas pa rin po ni Senador Aimee yung pagiging engkanto nitong mga animal na ito. So talagang sabuatan. Sabuatan at hindi po, wala pong mga Interpol na yan. Yun po ay guni-guni. Yung salitang Interpol ay guni-guni po. Pero ang totoo po niyan, mismong si Bangag pala talaga ang nagpadukot dito kay President Duterte. So kitang-kita na po natin kung gaano kasama, gaano kademonyo ang nagagawa sa tao pagka ikaw ay sabog, pagka ikaw ay bangag. Wala po talagang matinong desisyon, wala po talagang matinong ginagawa or gagawin ang isang sabog na tao. Yan po yan. At yun po, salamat at napalabas po ni Senador Aimee yung totoong nangyari. Sabi ko nga po ay tingnan nyo itong mukhang tikbalang na ito na si Romualdez. Talagang siya talaga ang nagpupursige na talagang mapaalis na rito si President Duterte, kasi nga yung kanyang ambisyon na maging presidente ay hindi pa rin siya bumibitaw kahit na wala nang may gusto sa kanya. Kahit na bata ang tanongin nyo kung anong masasabi nila rito kay Romualdez, ang sagot nila, dili ko oy, namurag tikbalang yawa na. Sabi, kahit bata tanongin mo, ganyan ang sagot, dili ko. Tingnan mo, walang may gusto dito kay tikbalang. At lalo na rito kay Bangag ngayon, wala nang may gusto. Kaya yun na po yung sinasabi ko. Once na mayroong nag-aalisa na yung mga tawag dito, yung mga team mo or slate mo or kapartido mo, abay, may something wrong. Kaya yun ang kaya dyan ngayon pumapasok itong si Undersecretary na si Batibot. Magandang umaga, mga bata! Babibi! Bubu! Ayan. Yan po yan. So, talagang grabe. Imaginin mo si Ping Lacson, si Camille Villar, at yung may iba pa hindi lang ina-announce yung kakalas pa. So, pero kung si Manny Pacquiao ang dyan, ang iniisip nyo, hindi po kakalas yan kasi niririntahan niya ni Butod yung bahay niya dyan malapit sa Malacanang. Na dyan yan sila nagpa-party-party. Nandyan yan sila tutusok-tusukan. Ayan. Bahay po ni Manny Pacquiao yung niririntahan dyan. Kaya hindi aalis yan si Manny Pacquiao na isa rin itong grabe. Kung hindi ko na kailangan discuss dito alam ko, napanood nyo lahat diyan kung paano murahin din ni Pacquiao yung mga Marcos na yan, di ba? Ang sinasabi pa nga niya dati, pag ako nanalo talaga, pakulong ko yung si Imelda na yan. Kasi mga kawatan talaga yan. Di ba? Pero ngayon, himod tumbong kay Marcos. Ayan pa pala, si Pia Cayetano, aalis na rin sa slate ng Bangag. So, there is something wrong. Kung ganyan na po yung nangyayari, abay, wala na pong tiwala sa iyong tao. Kaya, 2 beses na po na pinalalahanan kita na kung ano yung dapat mong gawin. Since na ikaw ang nagpadala sa dahig, Marcos, ikaw rin ang kumuha doon. Aminado na po yung ICC
na mismong gobyerno raw ng Pilipinas ang nakipag-ugnayan sa kanila na para sila ang mag-surrender kay President Duterte sa ICC. Lumabas na po eh. Sinabi na po yan ng tagapagsalita ng ICC. So ano pa? Maliwanag mga kababayan na ito, talagang administration ito, hindi lang mga aswang ito. Mga kwan pa. Anong tawag doon sa sumisip-sip ng dugo? Maliban sa aswang, vampira. Ganyan po ito mga ito, kadimonyo. Mga tayo nako. Ngayon lang ako nakakita sa edad kong 176 ko. Ngayon lang ako nakakita ng gobyernong pinaka bugok, pinaka bangag. Kay Marcos Sr. dati, sinasabing magnanakaw. Si Sr. Marcos. Pero yun naman po yung level ng pagnanakaw niya ay 20 years naman po niyang pinagnakawan yun. Pero hindi naman po ganun katalamak. Yung 20 years na pagnanakaw ng Marcos Sr. dati, hindi pa po ganun katalamak. Pero ito wala pang tatlong taon. 3 taon na rin pala itong kanyang anak. 3 taon pa lang versus 20 years. Aba, ay nalampasan na niya hanggang langit eh. Ay, akalain mo ba naman yan? Bilyon-bilyon ang confidential nitong bangag na ito. Saan napunta? Doon sa Coca-Cola. Pero, yung 125 million lang, million na confidential fund ni BP Sara, ayun, yan ang sinisilip nitong mga unggoy na mga congressman na ito. Pero yung confidential ni Bangag na 5 billion confidential fund, hindi sinisilip. Tingnan nyo. Ang kagandahan lang po nito ngayon, wala na, inabsuelto na po ng Commission on Audit itong si BP Sara. So, wala na pong usapin dyan tungkol sa confidential fund na yan. Nakagaya nitong laging ini-insist nitong congressman ng La Union na parang may hydrocephalus ang ulo na pagkalaki-laki na parang tikbalang ang ulo niyan eh. Parang mukhang tikbalang na bigotilyo tapos magtatabako pa ng pagkalaki-laki tikbalang nga. Yan lagi ini-insist niya yung mga Mary Grace Piatos na yan. Ayun naman pala, doon po sa mga ganun na makakapanood, sa biglang tingin, abay talaga naman pala napakasama ito si BP Sara. Kasi nag-iimbento siya ng mga ganun, Mary Grace Piatos, mga kung ano-ano pa, mga pangalan na hindi naman talagang kwan. Meron pang doon na makikilibog. Ayan. Yan po ay ipinaliwanag na po ni Lacson yan. Kaya po nilalagay yan ay para maitago yung pagkakakilanlan. Kaya nga confidential eh, di ba? Kaya nga itinatago dahil diyan sa mga ganyang mga pangalan. Halimbawa doon sa yung pangalan na halimbawa na natin, Bisaya para Utog. Ayan. Ay ako nung unang marinig ko yan, Bisaya para Utog, ay gusto kong manapak eh. Di ba? Kasi ang pangit. Doon din sa kuan daw. Doon daw sa yung rally din sa Maisog dati, yung Maisog daw, Bisaya yan. Kasi pag Maisog daw para Utog. Ganyan. Kaya dati muntik ako makapanapak eh. Ganyan yan. Hindi ko mo ang ipinangalan doon ay Bisaya para Utog, ay yun na. Hindi po pala ganun.
O, kaya tingnan nyo. Anong sabi ng COA? Walang nilabag si BP Sara tungkol dyan sa kanyang confidential fund. So ngayon, ano na naman ang kanilang argumento ngayon? Nitong may hydrocephalus na congressman ng La Union na yan na parang mukhang tikbalang. Kaya sinasabi ko rito, pansinin niyo na pag naghihiring dyan sa Kongreso, tingnan niyo yung mga itsura ng mga yan. Mayroon dyan na parang, parang suso. Mukhang suso. Yung isa naman yan, tapyas yung tapyas yung ulo, tapos pagkalaki-laki ng mukha. Anong tawag doon? Palakang lason. Di ba? Ganyan, wala kang makitang magandang itsura dyan sa Kongreso. Tapos madagdagan pa, nung kitang-kita ng buong publiko, yung kasamaan ng ugali nitong mga animal na ito. Kaya sinasabi ko uulitin ko lang. Lahat ng mga politiko, kahit na sinong politiko pa, basta ikaw ay kawatan, hinahamon ko kayong lahat. Sabay-sabay tayong pumunta ng Lunita, diyan tayo magpapatayan. Paulit-ulit na hamon ko yan ng mga putang ina nyo. Sige nga, tanggapin nyo nga itong hamon ko. Ngayon, mayroon ba tayong mapapala dito sa hamon kong magpapatayan? Dapat mayroon. Ano? Simple. Ilan kayong kongresista? Halimbawa natin. 300 plus kayong kongresista. Halimbawa natin ang kawatan dyan ay 300. Kasi 300 plus yan Kayong 300 na kawatan na kongresista, magpustahan tayo. Okay? Ako lang ang mag-isa haharap sa inyo. Kayo sabay-sabay kayong 300 na mga kawatan kayo. Paulit-ulit ko lang sinasabi ito. Lahat ng mga ninakaw niyo, lahat ng mga kayamanan niyo, sabihin na natin kayamanan niyo na yan kasi nandiyan na sa inyo Kahit na alam namin na ninakaw niyo lahat na yan. Sabihin na natin na kayamanan niyo na yan. Kung kayo ay may 200 million bawat isa, halimbawa lang yon, dudublihin ko ang pustahan. Kung ikaw itong may hydrocephalus, mayroong kang 100 million, gagawin kong 200 million ang ilalatag ko. Makipagpatayan ka lang sa akin. Ayaw nyo pa yon? Sabay-sabay nyo akong kuyugin? Sige ha? Aber? Nandyan na lahat sa inyong pagkakataon. Plus, dudublihin ko pa lahat ng ilalatag ninyong kayamanan ninyo. Kung kayamanan mga matawag, yung mga ninakaw nyo sa taong bayan. Iposta nyo lahat yan. Sabi ko, magkano man yan, kahit ilan, magkano man yan, dudublihin ko. Kung gusto nyo, titriplihin ko pa. Lahat ng kayamanan nyo. Makipaglaban lang kayo ng patayan sa akin. Nakakapika na kayo. Wala na kayong matinong ginawa sa bayan nating ito. Wala na kayong ginawa, kundi pahirapan lalo itong mga kababayan ko. Lahat nga kayo. Sumama nga kayo sa akin kung para ipasyal ko kayo rito sa mga iniikutan namin. Aber, kung wala akong maipakita na mga tao, na mga tinutulungan ko, na mga iniikutan namin, di patayin ninyo ako. Pero kung mayroon akong maipakita sa inyo, kayo ang tutudasin ko. Sige daw. Ano ba mas maganda? Hindi ba't bintahin nyo na lahat kayong kawatan, sabay-sabay nyo akong kuyugin dyan sa Lunita, nag-iisa lang ako. Paikutan nyo na ako, tapos sabay-sabay nyo akong durugin dyan. Tingnan natin. Pero ang titiyakin ko sa inyo, siguradong mabubura yung mga magnanakaw
siguradong buburahin ko lahat, lalagutin ko lahat ang buhay nitong mga magnanakaw nito. Subukan nyo lang. Pikang-pika na ako sa inyo. Pikang-pika na ako. Kayo ang totoong salot sa lipunan. Kayo ang totoong kriminal ng bayan. At hindi si Duterte. Ano ba yung paulit-ulit sinasabi ni Duterte? If you destroy my country, I will destroy you. I will kill you. Sabi niya. So ngayon, ito rin ang sasabihin ko sa inyo, kung ikaw ay kawatan at nandiyan ka, lalo na yung congressman na kitang-kita na yung pagiging kawatan, dahil ipinarada niya yung kanyang tri-bike na Can-Am na napakamahal yan. Tapos mayroon pa siyang Mercedes-Benz na na bulletproof. Tinalo pa nga niya. Tinalo pa niya yung Mercedes ko. Dahil itong Mercedes ko, walang bulletproof. Yung kanya may bulletproof. Tarantado talaga. Tapos galing lang din sa pinagnakawan. Kung mayroon man akong Mercedes-Benz dito, mayroon man akong BMW dito, lahat ito pinaghirapan ko. Hindi kagaya ninyo, iparada ninyo yung mga ganyang sasakyan na pagkakaganda-ganda, yung pala, galing lang din naman pala sa pinagnakawan mga buwaka ng ina nyo. Ako, malakas ang loob ko na magsabi ako na may hammer ako. Dahil alam ko, yung pirang pinambili ko ng mga sasakyan ko dito, alam ko pinagpaguran ko. Kayo. Ikaw Kimbo. Yang artista ba na yan? Yang modified na ba na yan? Saan mo kinuhang pira yan? Hindi ba't nandyan? Ha? Di ba't pinaghati-hatian nyo ng pira ng bayan dyan? At under investigation ka ngayon ng Supreme Court. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ano yun? Yung, ang lakas pa ng loob ditong pastor na ito na magparada ng kanyang sasakyan. May Porsche pa, may Porsche. Ako, walang Porsche. Pero mayroong akong Rolls Royce. At taas noo kung pwedeng sabihin yan. Taas noo kung pwedeng iparada yan. Kayo. Ang kapal ng pagbumukha ninyo para iparada ninyo dyan yung sasakyan ninyo na alam naman namin na galing sa inyong pinagnakawan yan. Wala yan. Porsche mo na yan. Wala yan dito sa Rolls Royce ko. Kung halaga ang pag-uusapan natin. Pero tingnan mo, kahit nakaw kayo ng nakaw dyan, hindi nyo pa rin kayang bumili ng Rolls Royce. Oh. Tanginan nyo. Naghahamon ako, ulitin ko. Lahat ng mga kawatan ng mga politiko, ipatawag nyo ako, magpipirmahan tayo. Ano mang kayamanan mayroon kayo, ipostan nyo na, dudublihin ko. Kahit sabay-sabay. Hindi po isa-isa ang labanan dito. Sabay-sabay nyo na akong kuyugin, yun lang. Bintahin nyo na yan. At isa pang bintahin ninyo, kahit 300 pa kayo, ang ibibigay ko lang na time sa inyo, 10 segundo. Pagka hindi ko nalagot ang hininga ninyo sa loob ng 10 segundo na kayong 300 na mga kawatang mga kongresista,
talo ako. 10 segundo lang. Buwisit na ako sa inyo, sa totoo lang. Ay sabi ko rito, putang, may maligaw lang dito sa amin. Na alam kong kawatan na magkakandidato ng senador. Pupunta-punta dito sa amin. Mag-isip ka. Okay yun, hindi ko pinagbabawalan yung mga kampanya dito sa amin. Welcome kayo rito. Kung wala kang record ng pangangawat. Pero kung alam ko na ikaw ay sa karingkawatan na senador ka, kakampa-kampanya ka dito sa amin, isusumpa mo yung araw kung kailan ka isinilang. Dahil lahat ng latigo, aabutin mo rito. At bago kita pa-uuwiin dyan sa Metro Manila, wala ka ng mukha, tatabtabin ko yung mukha mo. Nakakabuisit lang kayo. Sa totoo lang. Huwag na huwag kayong pupunta rito sa amin. Hindi ko pag-aari ito. Pero binabalaan ko lahat ng kawatan, huwag kayong tutungtong dito. Dahil sisiguraduhin ko, either babalik kayo dyan sa Manila na nakakahon kayo. Tandaan ninyo ito, sinasabi ko. Kayo. Alam mo ba, sa tuwing umiikot kami dito sa mga regular naming iniikutan, ay, nagre-reflect sa utak ko na kapag nandito lang kayo, sa harapan ko, dudurugin ko kayo. Ganyan ang galit ko sa inyong mga kawatan kayo. Napakarami nating mga kababayan itong iniikutan ko. Dating 1,000 na pamilya lang yan. Naging triple na, naging 3,000 pamilya. Pamilya po ang pinag-uusapan, hindi tao. So imaginin mo, kung sa isang pamilya ay may 5 membro or 6 na membro sa isang pamilya, gaano karami itong mga tinutulungan ko? Gaano karami itong mga nagugutom? Hindi po per tao ang sinasabi ko rito. Dating 1,000 pamilya, ngayon triple, 3,000 families na. Sa bawat isang pamilya, mayroong membro ng pamilya na 3, 5, 6. Sipin mo nga. Tapos tuloy-tuloy ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan na hindi nyo man lang maikutan itong mga mahihirap natin kayo. Napakarami po. Kaya po ang sinasabi ko po rito, kaya ganun na lang ang galit ko kasi sa tuwing pupunta kami rito sa mga dati namin pinupuntahan, regular namin pinupuntahan, pag nandoon na kami, nagdadatingan na yung mga iba na hindi naman nakalista doon sa mga dating tinutulungan namin. So ngayon, kung hindi ba sila nakalista at dumating din sila doon, lumapit sila, itataboy ba namin yun? Hindi ko po magagawang itaboy yun kahit na hindi sila nakalista. So binibigyan pa rin po namin yun. Ngayon, yung gustong mag-challenge nito, itong sinasabi ko, welcome. Ang sinasabi ko sa inyo, kung wala akong maipakita na 3,000 families, itong mga tinutulungan ko or naaabutan ko ng tulong, di patayin nyo ako. Pero kung may maipakita ako,
Sabi ko na kanina sa inyo, tutudasin ko kayo. Tangin nyo.